Inilihim ng milyonaryong chef ang kanyang pagkatao at nag-apply sa karinderya para tulungan ang magandang dalaga. Subalit ikinagulat niya ang nangyari sa huli. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang isang recipe para sa pag-ibig. Si Robert ay isang milyonaryong chef na nakilala hindi lamang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil din sa kanyang kasimplihan at walang kapantay na husay sa pagluluto. Bagamat matagumpay na siya sa kanyang karera at pagnenegosyo, hindi nagbago ang kanyang ugali. Madalas pa rin siyang mamili ng mga sariwang sangkap sa mga simpleng pamilihan. Hindi para magmayabang kundi dahil gusto niyang personal na siguraduhin ang kalidad ng mga sangkap na ginagamit niya. Sir Robert, ikaw na naman ha. Hindi mo ba talaga iiwan ang palengke na to? Milyonaryo ka na. Sabi ni Aling Minda na may ngiti sa labi. Ngumiti si Robert at sumagot. Alam mo naman, Aling Minda, hindi ako pwedeng mawala rito Dito ako nakakakuha ng mga pinakasariwang gulay at mga sangkap na ginagamit ko sa pagluluto. Huwag mo nga akong binubola. Pwede ka namang magpadala ng tao para dito Di mo na kailangan pang pumunta. Iba pa rin kapag ako mismo ang pumipili. Gusto ko kasi sigurado ako sa kalidad. Tsaka namimiss ko rin na makipag-usap sa inyo, tulad ng dati. Natawa si Aling Minda. Talaga lang ha. Pero mabuti ka pa rin, Sir Robert. Hindi ka nagbago kahit milyonaryo ka na. Marami kasi dyan kapag umasenso na, nakakalimot na. Ayoko namang magbago, Aling Minda. Kung saan ako nagsimula, doon pa rin ako babalik. Importante pa rin sa akin ang mga maliliit na bagay na tulad nito. Ang mga simpleng tao tulad mo ang magpapaalala sa akin kung sino ako dati. Hindi ka lang pala magaling magluto. Mahusay ka ring makisama. Swerte naman ang mga taong nakakasama mo araw-araw. Sagot ni Aling Minda na halatang humahanga sa kanya. Napangiti si Robert. Salamat, Aling Minda. Ang mahalaga lang naman sa akin masigurong masaya ang mga kumakain ng luto ko. Hindi naman kailangan perfect, basta masarap at galing sa puso. Sapat na yun. Nagpatuloy si Robert sa pagpili ng mga gulay habang patuloy pa rin silang nag-uusap ni Aling Minda. Na tila walang yaman ang makakapantay sa kasimplihan at kabutihan ni Robert. Habang naglalakad siya sa palengke, napansin niya ang isang maliit na karinderya na tila walang customer. Ang nag-aalok ng pagkain ay isang batang dalaga na mukhang desperado sa pag-akit ng mga dumadaan. Pero parang walang pumapansin sa kanya. Sir, baka gusto niyo pong tikman ang luto namin. Narinig ni Robert ang mahinang boses ng dalaga. Lumapit siya sa karinderya at sumulyap sa mga pagkaing nakahain. Mukhang simple lang ang mga ito. Walang magarbong dekorasyon o nakakaakit na mga palamuti. Pero ang totoo, naantig si Robert. Hindi dahil sa itsura ng pagkain, kundi dahil sa tiyaga ng dalaga. Anong mga luto ang meron kayo ngayon? Tanong ni Robert. Simple at walang halong yabang sa tono. Nagulat ang dalaga. Tila hindi sanay na may tumutugon sa kanya. Agad itong ngumiti bagamat halata ang pag-aalangan. Sir, meron po kaming sinigang na baboy, adobo at pritong isda. Bagong luto po ang lahat. Paliwanag niya. Sabay tingin kay Robert na tila umaasa. Inusisa ni Robert ang mga pagkain at napansin ang pagiging sariwa ng mga ito. Mukhang maayos naman ang mga putahe mo. Anya habang iniisip kung ano ang ipapayo. Pero bakit wala kang customer? Medyo nagulat ang dalaga sa tanong. Pero sinubukan pa rin niyang sagutin ito. Siguro po kasi bago pa lang kami dito at marami na ring mas kilalang karinderya sa palengke. Hindi po ako sigurado pero ginagawa ko po ang lahat para mapansin ng mga taong luto namin.
Paliwanag niya. May lungkot sa boses pero puno pa rin ng pag-asa. Alam mo, minsan, hindi lang sa lasa ng pagkain ng laban, sabi ni Robert. Tumitig sa mga pagkain. Pati na rin sa kung paano mo to ihahain at kung paano mo ipapamalas ang pagmamahal sa pagluluto mo. Hindi mo kailangan ng magarbong karinderya para mapansin, pero kailangan mong ipadama sa mga tao na espesyal ang bawat pinggan. Tumango ang dalaga. Tila iniisip ang sinabi ni Robert. Gusto ko po talaga maipakita ang pagmamahal ko sa pagluluto. Yung mga recipe po, galing po yun sa nanay ko at ipagpapatuloy ko lang pong ginagawa namin sa bahay. Ngumiti si Robert. Naalala niyang kanyang sariling pagsisimula sa industriya. Ganon din ako nagsimula. Simple pero bawat putahe may kasamang alaala at pagmamahal. Kung gusto mong magtagumpay, ipagpatuloy mo lang ang pagiging totoo sa sarili mo. Hindi kailangan gawing magarbo. Basta't may puso ang bawat niluluto mo. Darating yung mga customer na yan. Umupo siya sa isa sa mga lamesa at nag-order ng pagkain. Hindi nagtagal, hinain na ng dalagang kanyang in-order at ngumiti ng kaunti. Ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Habang kumakain si Robert, napansin niya na tahimik lang ang dalaga at mukhang malalim ang iniisip. Napakasarap ng pagkain, pero tila hindi ito ang dahilan kung bakit wala itong customer. Maya-maya pa, nakita niyang pumatak ang luha sa mata ng dalaga. Nag-alala si Robert, kaya agad niya itong tinanong. Miss, bakit ka umiyak? Nagulat ang dalaga sa tanong ni Robert. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, nagsalita ang dalaga. Ikaw lang po ang unang customer ko ngayon eh. Sagot nito. Habang nagpupunas ng luha. Hindi inakala ni Robert na ganito kalalim ang pinagdadaanan ng dalaga. Naantig ang puso ni Robert sa sinapit ng dalaga. Alam niya kung gaano kahirap magsimula ng negosyo. Lalo na sa pagkain. Kung saan napakahalaga ng suporta ng mga customer para magtagumpay. Naalala niya ang sarili niya nung nagsisimula pa lamang siya. Mga araw na wala ring bumibili at ang takot na baka hindi magtagumpay ang kanyang pangarap. Dahil dito nakapagdesisyon si Robert na hindi lamang isang beses bibisita sa karinderya. Plano niyang tulungan ang dalaga. Hindi lamang bilang customer kundi bilang isang kapwa negosyante na alam ang hirap ng pagsisimula mula sa wala. Pag-uwi ni Robert sa kanilang bahay, hindi siya mapakali at hindi mawala sa isip niya ang kalagayan ng dalaga na nagmamay-ari ng karinderyang kanyang pinuntahan. Nakita niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nito. Ngunit kahit ganoon, pinilit pa rin itong ituloy ang negosyo. Kinabukasan, hindi na siya nagdalawang isip at bumalik sa karinderya. Doon kinausap niyang dalaga at nag-alok na magtrabaho bilang kusinero. Sinabi niya na wala siyang balak humingi ng sahod. Gusto lamang niyang tulungan ang negosyo. Hindi na sinabi ni Robert ang kanyang tunay na estado sa buhay. At nagpanggap siyang isang simpleng tao. Kaya hindi napansin ng dalaga na mayaman pala siya. Habang nakaupo si Robert sa isang sulok, pansamantala naisip niyang pagmasdan ng dalaga. Bago niya tinawag ito. Miss, pwede ba kitang makausap sandali? Tanong ni Robert na may mahinahong ngiti. Lumapit ang dalaga. Nakangiti rin at tila nagtataka. Opo sir, ano po yun? Sagot nito. Huwag mo na akong tawagin sir. Robert na lang. Paunang sabi niya habang bahagyang yumuko. Gusto ko sanang mag-alok ng tulong sa karinderya mo. Tulong po? Paanong tulong naman yun, Robert? Nagtataka ang dalaga. Ngunit halata ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Alam kong maliit lang ang lugar nyo, pero gusto ko sanang magtrabaho bilang kusinero rito. Sagot ni Robert. Diretso at seryoso ang kanyang tinig. Napakunot ang noo ng dalaga. Ngunit bahagyang tumawa. Kusinero? Aba,
Mukhang nagbibiro ka lang yata eh. Sa itsura mo parang hindi ka naman kailangan maghanap ng trabaho dito. Umiling si Robert. Nagpakumbaba sa tono ng kanyang salita. Hindi ako nagbibiro. Gusto kong tumulong. Hindi ko kailangan ng sahod. Basta mapagsilbihan ko kayo dito, masaya na ako. Nakita ng dalaga ang sinseridad sa mga mata ni Robert. Ngunit nag-aalinlangan pa rin siya. Hindi mo ba balak humingi ng bayad? Parang napakabait naman yata nun. Baka naman meron kang ibang dahilan. Ngumiti si Robert at tumango. Wala akong ibang balak kundi tumulong lang sa negosyo. Seryoso ko. Wala akong ibang hinihinging kapalit. Saglit na napaisip ang dalaga. Tila sinusuri ang mga sinabi ni Robert. Bakit mo naman gustong tumulong ng ganito? Hindi ka naman mukhang mayaman, pero parang malaki nang naabot mo sa buhay. Tanong niya na may halong pagdududa. Napatingin si Robert sa kanya, at bagaman totoo ang sinabi ng dalaga, hindi niya ipinakita ang tunay niyang estado sa buhay. Wala akong intensyon na pag-usapan ng nakaraan o ang buhay ko sa labas. Gusto ko lang maging parte ng isang bagay na totoo, na simple, at nakikita ko yun dito sa karinderya nyo. Sagot niya. Tumango ang dalaga, ngunit nanatiling nagtataka. Sa kabila ng pag-aalinlangan, tinanggap niya ang alok ni Robert. Sige, kung talagang gusto mong tumulong, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, walang espesyal dito. Lahat pantay-pantay. Wika ng dalaga na tila may babala. Ngumiti si Robert. Pantay-pantay nga dapat. At ganoon din ang gusto ko. Pero teka, ano palang pangalan mo? Ako si Angel. 25 years old na ako. Napangiti agad si Robert sa sagot ni Angel. Dahil hindi maitatanggi na kasing ganda niyang pangalan ni Angel. Wow, ganda naman ang pangalan mo. Kasing ganda mo ah. Siguro maraming naliligaw sa'yo. Manliligaw na ko, wala. Tsaka kung may manliligaw man, hindi ako interesado eh. Busy pa ako sa negosyo ko. Dito muna ako magpo-focus kasi mas mahalaga to eh. Paliwanag ni Angel. Kung sa bagay, tama ka naman. Pero ganyan na ba talagang height mo? Hoy, hindi ka pa nga nagsisimula, inaasar mo na ako agad ah. Sorry Angel, ang cute lang kasi. Ang cute mo, ganun. Hindi pa rin alam ng dalaga ang tunay na kalagayan ni Robert sa buhay. Ngunit sa simpleng pag-uusap na iyon, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang lalaking nagpakumbaba at nag-alok ng tulong sa kanya. Naging mabilis ang pagtanggap ng dalaga sa alok ni Robert dahil sa kanyang kagipitan, at nagsimula siyang magtrabaho sa karinderya nang walang hinihinging kapalit. Sa bawat araw na lumilipas, napansin ni Robert ang mga pagkukulang ng karinderya, lalo na sa mga sangkap at paraan ng pagluluto. Kaya't isang araw, kinausap niya si Angel at sinabi na palitan ng ilang sangkap para mapasarap ang mga putahe. Sinabi rin niyang maaari nilang ayusin ang menu upang mag-alok ng mas masasarap at bagong putahe sa kanilang mga suki. Angel, may bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Sabi ni Robert habang hinuhugasan ang kamay niya. Napansin ko kasi parang may kulang sa mga sangkap natin at paraan ng pagluluto. Baka pwede nating subukan ng mga bagong sangkap para mapasarap ang mga ulam. Tumingin si Angel sa kanya. Nag-aalala pero bukas sa ideya. Anong mga sangkap ang iniisip mo? Tanong niya habang nag-aayos ng mga kagamitan. Ilang mga spices at herbs siguro. Baka makatulong kung maglalagay tayo ng fresh na herbs tulad ng basil at thyme. At baka mas maganda rin kung i-update natin ang menu natin. May mga bagong putahe tayong pwedeng idagdag para mas maging kaakit-akit sa mga suki. Mukhang magandang ideya yan. Gusto ko rin sana na makapagsubok ng iba pang putahe. Pero wala akong sapat na kaalaman sa mga bagong teknik eh. Ay, walang problema. Tutulungan kita.
May mga teknika kong may tuturo sa'yo. Halimbawa, ang tamang paghalo ng mga sangkap at kung paano magluto ng mga ulam na siguradong magugustuhan ng mga customers. Habang nagtutulungan sila sa pagluto, ipinakita ni Robert ang iba't ibang pamamaraan. Ipinakita niya kung paano mas masarap na ito sa mga gulay at ng iba pang mga kasangkapan. At paano gumawa ng masarap na gravy. Minsan, nagtatawanan sila habang nag-eeksperimento sa mga bagong recipe. Naisip ko rin na hindi lang sa pagkain dapat mag-focus. Dapat mag-isip din tayo ng mga estratehiya para makaakit ng mas maraming tao. Paano kung magpatupad tayo ng mga promotion? Baka pwedeng buy one take one o discount days. Ang ganda ng ideya mo. Sagot ni Angel. Sa tingin ko makakatulong yan para makuha natin ang pansin ng mga tao at siguradong babalik sila. Tama. Huwag tayong matakot mag-eksperimento at magbago. Sa ganitong paraan, mapapabuti natin ng karinderya at mas magiging masaya ang mga customer natin. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbunga ang kanilang mga pinaghirapan. Dumami ang mga tao na nagsimulang kumain sa karinderya. At ang dating tahimik na lugar ay naging abala na. Ang mga dati nilang kaunting suki ay bumabalik na kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. At marami na rin ang naakit na subukan ng bagong menu. Masaya si Angel sa mga nangyayari. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang pag-unlad ng kanyang negosyo. Isang umaga habang nag-aasikaso si Angel ng mga order, tumating si Robert. Angel, ang saya naman ang nangyayari sa karinderya nyo, sabi ni Robert, na may ngiti sa kanyang mga labi. Oo nga eh. Tugon ni Angel. Hindi ko nga inaasahan na ganito kabilis ang pag-unlad. Ang dami na palang dumadating at ang mga dati naming suki, bumabalik na rin. Maganda talaga ang menu natin. Napansin ng mga tao na maraming bago at masarap sa mga putahe natin. Sabi ni Robert habang tinatanaw ang abalang karinderya. Salamat Robert. Nagtrabaho kasi talaga tayo ng mabuti para sa mga bagong putahe natin. Akala ko noon baka mahirapan kami sa simula pero mukhang nagiging maayos ang lahat lalo na nung dumating ka dito. Salamat ha. Sus, wala yun Angel. Dahil din yun sa'yo no. Alam kong hindi ito magiging madali, pero mukhang nagbungang lahat ng pagod natin. Sabi ni Robert na puno ng paghanga. Gusto kong malaman kung ano ang plano mo para sa karinderya. Ngayon, plano kong magdagdag pa ng mga bagong lutuin at mas maraming seating area para sa mga customer. Sagot ni Angel. Gusto ko rin sanang mag-offer ng mga espesyal na promo para sa mga regular na customers. Maganda ang mga plano mo. Siguradong mas lalo pang lalaki ang negosyo nyo. Huwag mong kalimutan na magpahinga paminsan-minsan. Ang hirap din naman ng walang oras para sa sarili. Salamat sa paalala, Robert. Sisikapin kong maglaan ng oras para sa sarili ko. Sabi ni Angel na may ngiti. Sana tuloy-tuloy lang magandang takbo ng karinderya natin, no? Sigurado akong magiging magandang lahat. Nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Sabi ni Robert. Sa kabila ng mga pagbabago na natiling simple si Robert at hindi pa rin ipinapaalam ang kanyang tunay na pagkatao. Patuloy siyang tumutulong sa kusina, naglilinis ng mga kagamitan, at ginagawang mga simpleng trabaho. Lalo pang humanga si Angel dahil sa kanyang kasipagan at pagiging mabait. Habang lumalago ang karinderya, napansin ni Angel na hindi lamang siya natututo ng mga bagong bagay sa pagluluto, kundi pati na rin sa pamamahala ng negosyo. Si Angel at Robert ay abala sa pagliligpit ng mga gamit sa kanilang karinderya. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, nakaupo sila sa likod ng counter, nag-aayos ng mga plato at kutsara habang nagkikwentuhan. Robert, hindi ko alam kung paano mo ginagawa ang lahat ng to, sabi ni Angel habang nagbabalik ng mga pinagkainan sa lugar ng paghuhugas. Ang dami mong nagagawa,
tapos hindi ka pa nagrereklamo. Ngumiti si Robert. Angel, sanay na akong magtrabaho. Mas magaan ang lahat kapag kasama kita. Napatawa si Angel. Sana all, Robert. Pero seryoso ang laki ng pinagbago ng karinderya natin dahil sa'yo. Nakakatuwang makita na kahit sa mga simpleng bagay, tinutulungan mo ko. Ang saya ko rin naman. Bawat araw natututo ako mas marami sa pagluluto. Kahit pa simple lang ang ginagawa ko, ramdam ko may naiaambag ako. Tumingin si Angel kay Robert. Alam mo, hindi lang ako natututo sa pagluluto. Sa'yo ko rin natutunan kung paano maging masinap at mapagbigay. Yung hindi kailangan na purihin ka sa kung anong ginagawa mo. Pero alam ko kung gaano ka kaseryoso sa trabaho. Salamat, Angel. Sagot ni Robert. Gusto ko talagang makatulong sa'yo. Masarap kasing makita na lumalago ang negosyo natin At mas masarap pang makita kang masaya. Nagtawanan silang dalawa habang nag-aayos ng mga gamit. Ang mga biruan nila ay nagsilbing pampatanggal pagod na nagbigay sa kanila ng lakas para tapusin ang araw na iyon ng magaan at masaya. Okay na to, Robert. Tapos na rin ang maghapon, sabi ni Angel. Sabay taas ng kamay para iangat ang isang lalagyan. Pahinga na tayo? Tumango si Robert. Sige, Angel, pero huwag mong kakalimutan. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Ay, sweet naman. Alam ko, Robert, salamat talaga. Sabi ni Angel habang nagtatawanan silang naglalakad palabas ng karinderya. Habang tumatagal ang kanilang pagtutulungan, unti-unting napansin ni Robert na nagiging mas malalim ang kanyang nararamdaman para kay Angel. Hindi lang basta siya mabait, kundi may angking kasipagan din at talagang marunong makisama sa ibang tao. Araw-araw pinagmamasdan ni Robert ang dedikasyon ng dalaga sa kanilang gawain at paano niya ito ginagawa ng may kasiyahan. Robert, parang may iba kang iniisip sabi ni Linda habang naglilinis ng mesa. Napansin ko na madalas kang nakatingin kay Angel. May problema ba? Wala naman, Ate Linda. Sagot ni Robert na medyo nahihiya. Kasi napansin ko sobrang sipag ni Angel. Hindi siya tulad ng ibang tao na nagtatrabaho lang basta para kumita. Ngumiti si Linda at nagsalita. Ay nako, ganyan talaga yan si Angel. Sobrang sipag. Kaya nga marami sa kanyang humahanga Bukod sa masipag, ubod pa ng ganda. Yun nga lang, mas inuuna pang trabaho kaysa sa ganda niya. Alam mo ba na meron ding iba na nagkakagusto kay Angel? Isang pulis, pero hindi niyo to pinapansin. Mukhang hindi pa siya interesado sa kahit sino. Nagulat si Robert sa narinig. Talaga? Di ko alam yun Pero sa tingin ko, mabuti na rin yun. Hindi pa siguro siya ready para sa isang relasyon. Oo nga, sagot ni Linda. Baka nga may mga bagay pa siyang gustong isettle muna. Pero ang mahalaga, nagpapakita siya ng tunay na dedikasyon sa trabaho. Kaya napakaswerte ko. Kasi dito ko sa karinderya niya nagtatrabaho bilang taga-serve niya rito. Talagang sulit. Oo, tama ka. Kaya pala mas nagiging interesado ako sa kanya. Nakakatuwang makita na ang taong nagtatrabaho may puso. Sa bawat oras na magkasama sila, lalo niyang nakikita ang magagandang bagay kay Angel. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaranas, laging handa itong tumulong at magbigay ng suporta. Hindi hadlang ang hirap ng kanilang kalagayan. Ang kanyang pagiging maasikaso at palakaibigan ay unti-unting umaabot sa puso ni Ruben at hindi niya maiwasang humanga sa kanya. Sa loob ng karinderya, abala si Angel sa pagsasandok ng mga ulam. Sa gitnang oras ng tanghalian, may isang customer na lumapit sa counter. Tila interesado kay Angel. Lumapit siya at tinanong si Angel. Hi, anong pangalan mo?
Angel po, sagot ni Angel habang patuloy na nagsasandok. Ganda ng pangalan mo. Ilang taon ka na? Tanong ng customer. 25 na po, sagot ni Angel. Bahagyang napangiti. May boyfriend ka na ba? Tanong ulit ng lalaki, habang tinatangkang makipagbiruan. Wala po, sagot ni Angel. Sabik na matapos ang pag-uusap. Ngunit hindi nagustuhan ni Robert ang nangyayari. Nakita niyang palapit ng palapit ang customer kay Angel at masyado itong malapit. Agad niyang nilapitan ng lalaki at sinabihan sa mabait na paraan. Sir, pasensya na po pero baka pwede niyo pong hindi na masyadong lapitan sa Angel. Baka po kasi matapunan kayo ng sabaw o matalsikan ng damit niyo po. Naku, sayang at maganda pa naman po ang suot niyo. Maraming salamat po. Sa likod ng kusina, nag-usap si Angel at Robert. Mukhang nagalit si Angel. Bakit ginawa mo yun, Robert? Customer natin yun Paliwanag ni Robert. Ayoko lang na mabastos ka, Angel. Wala akong ibang intensyon. Hindi naman ako nabastos. Nagpakilala lang siya sa akin. Sagot ni Angel. Medyo nainis. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Okay, huwag mo nang uulitin yun Oo, promise. Salamat sa pag-intindi. Sabi ni Robert at nagpatuloy sila sa kanilang trabaho. Naku, Robert. Baka may hindi ka sinasabi sa akin, Pabulong na wika ni Ate Linda kay Robert. Ate Linda naman wala po akong tinatago sa inyo. Gusto ko lang naman talagang tulungan si Angel Sagot ni Robert. Ay, siya. Pagpasensyahan mo na si Angel. Medyo hindi maganda ang mood niya Palabirong tugon ni Ate Linda. Ewan ko sa'yo, Ate Linda. Mag-serve ka na nga lang po doon. Bagamat hindi pa rin pinapaalam ni Ruben ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya mapigilan ang sarili na ipakita ang kanyang pagpapahalaga kay Angel. Hindi niya sinasabi kung sino siya sa tunay na buhay. Ngunit tila ba sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila, ramdam ni Ruben ang tunay na kasiyahan at kapanatagan. Nakakalimutan niyang mga problema at pag-aalala sa labas dahil sa simple at tapat na pagsasamahan nila. Ang kanyang pagmamalasakit kay Angel ay medyo lumalampas na sa mga araw na magkasama sila. Ito ay nagiging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang kanyang pakiramdam para kay Angel at hindi na niya maitatago ang nararamdaman. Sa kabila ng kanyang mga sekretong iniingatan, mas lalo niyang naiisip ang posibilidad na maging bahagi siya ng buhay ni Angel sa isang mas malalim na paraan. Nagiging maliwanag kay Robert na ang kanilang pagtutulungan ay higit pa sa isang simpleng pagkakaibigan. Si Angel ay nagiging mahalaga sa kanya. At ang simpleng buhay na kanilang tinatahak ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang puso. Habang nagpapahinga sina Angel at Robert, biglang nagtanong si Angel tungkol kay Robert. Robert, kanina pa ako nag-iisip. Pwede ko bang itanong, saan ka ba nakatira? Nag-aalin lang ang tanong ni Angel. Dito lang malapit, Angel. Sa isang maliit na apartment. Hindi naman ganun ka-engrande. Sagot naman ni Robert. Talaga? Wala ka bang plano na magpundar ng sariling bahay? Parang hirap rin yatang umuupa ka lang Tanong muli ni Angel. Oo, minsan naisip ko rin yun. Pero okay na muna ako ngayon sa simpleng buhay. Simpleng buhay? May mga pangarap ka ba? Halimbawa, gusto mo bang magtayo ng negosyo? Parang katulad nitong karinderya. O baka mas malaki pa, tulad ng resto.
Tanong muli ni Angel kay Robert na parang puno siya ng pagdududa. Negosyo? Siguro, maganda rin magkaroon ng ganun, no? Pero hindi ko pa masyadong iniisip ngayon. Masaya na akong mag-relax minsan dito sa karinderya mo. Talaga? Parang masarap kasi mangarap ng ganun, di ba? Yung ikaw yung may-ari ng resto. Nag-aasikaso ng mga customer. Kung ako nga lang may puhunan, gusto ko rin magtayo ng ganun. Nakangiting wika ni Angel at nakatitig sa kanya si Robert. Oo nga, masaya nga rin yun siguro, pero mahirap din magpatakbo ng resto. Kailangan na sipag, tiyaga at pera. Tama ka dyan, pero grabe, ang ganda siguro kung balang araw makita kita na may sarili kang restaurant. Naku, kakain talaga ako ng marami. Uubusin ko ang mga niluto mo. Salamat, Angel, pero para sa ngayon, masaya na akong kasama kita dito sa simpleng kainan nyo. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam si Robert na hindi muna siya makakapasok sa karinderya dahil may kailangan siyang asikasuhin. Robert, hindi ka raw makakapasok ngayon? May pupuntahan ka ba? Tanong ni Angel. Habang kausap si Robert sa cellphone niya. Oo, Angel, may importante lang akong asikasuhin pero bukas babalik na ako sa trabaho. Ganun ba? Sige, ingat ka lang. Huwag kang mag-alala. Kaya ko naman dito sa karinderya eh. Nakangiting wika ni Angel. Salamat, Little Angel. Babalik din ako agad. Huwag mo akong mamimiss, ha? Mismo mukha mo. Ilang oras ang nakalipas, napadpad si Angel sa isang mamahaling restaurant. Hindi naman niya planong pumasok. Pero naisipan niyang subukan dahil gustong matikman ang kanilang pagkain. Ang mahal naman dito, pero sige, minsan lang naman para maiba rin. Habang naglalakad papasok sa loob ng restaurant, napansin niya si Robert na nakaupo kasamang pamilya nito. Napansin niyang magarang suot ng mga kasama ni Robert at masaya silang nag-uusap. Si Robert, bakit nandito siya? Kala ko ba may pupuntahan siyang iba? Hindi mapigilan ni Angel ang sarili. Nilapitan niya si Robert upang kausapin. Nang makita siya ni Robert, biglang napatigil ito sa pagkain at tumayo. Robert? Ano to? Kala ko ba may pupuntahan ka? Angel, di ko inaasahan na magkikita tayo dito. Napatingin ang mga magulang ni Robert. At halatang nagulat sila sa itsura ni Angel. Simpleng bihis, hindi tulad ng mga suot ng mga tao sa paligid. Sino naman tong babaeng to, Robert? Wika ng ina ni Robert na masama ang tingin kay Angel. Mukhang hindi siya bagay dito. Tugon naman ang ama ni Robert habang nakatingin kay Angel. Narinig iyon ni Angel at biglang nakaramdam ng matinding kahihiyan. Bago pa man makapagsalita si Robert, tumakbo palabas si Angel. Angel! Sandali! Sigaw ni Robert. Hinabol ni Robert si Angel palabas ng restaurant. Nang abutan niya ito sa labas, agad siyang nagsalita. Angel, sandali! Hayaan mo akong magpaliwanag. Bakit ka nagsinungaling, Robert? Akala ko ba nagtatrabaho ka sa karinderya? Pero nandito ka kasama ang pamilya mo sa mamahaling lugar na to. Sino ka ba talaga, ha? Naiiyak na tugon ni Angel. Angel, hindi ko sinasadya na magsinungaling. Hindi ako nakapagsabi ng totoo dahil natatakot akong magbago ang tingin mo sa akin. Ano bang sinasabi mo? Angel, ako may-ari ng restaurant na to. At ang pamilya ko ay kilala sa negosyo. Ayokong malaman mo agad kasi baka isipin mong mayabang ako. O baka mag-ibang tingin mo sa akin. Napatigil si Angel. Halata sa mukha niyang gulat at galit. Kaya pala gano'n na lang ang reaksyon ng mga magulang mo sa akin. Para sa kanila wala akong kwenta. Hindi ganun, Angel. Hindi ko sinasadya. Gusto lang kitang bakilala ng hindi base sa yaman o pangalan ko. Gusto ko sanang maging totoo tayo sa isa't isa. Pero Robert, sinaktan mo ko sa pagsisinungaling mo. Pinagkatiwalaan kita, Robert. Pero ito, ha?
Hindi na nakapagsalita si Robert. Sa halip, tinitigan na lamang niya si Angel. Umaasang mapapatawad siya nito. Umiwas ng tingin si Angel at naglakad palayo. Iniwan si Robert na nag-iisip kung paano maayos ang kanilang relasyon. Mom, Dad, kailangan nating mag-usap. Hindi ko gusto ang ugali niyo kanina kay Angel sa restaurant. Kaya siya nagalit sa akin dahil sa inyo. Naiinis na wika ni Robert. Robert, hindi ko gusto si Angel. Napakasimple niya, hindi siya bagay sa'yo. Ikaw mayaman ka, edukado at maganda ang buhay mo. Ang babaeng makakatuluyan mo, dapat karapat-dapat sa'yo. Anak, ang sinasabi ng mom mo ay tama. Hindi siya nababagay para sa'yo. Hindi siya galing sa mundo natin. Hindi siya kapantay ng mga taong kakilala natin. Mom, Dad, mahal na mahal ko si Angel. Hindi ko na to kayang itago. Siya ang taong gusto kong makasama. Oo, simple lang siya pero hindi niyo alam kung gaano siya kabait at kasipag. Hindi lang siya basta simpleng babae. Nakasama ko siya ng matagal sa karinderya niya. Karinderya? Robert? Anong pinagsasasabi mo, karinderya? Iba talaga ang mundo niya sa atin. Oo, Ma'am. Nagpanggap ako bilang simpleng tao para matulungan si Angel sa karinderya. Ayoko lang sanang ipaalam sa inyo pero oras na para malaman yung totoo. Si Angel, hindi lang basta nagtatrabaho sa karinderya. Siya ang may-ari at napakasipag niya. Nakita ko kung paano siya naghirap para buhayin yung negosyo at pamilya niya. Siya ang dahilan kung bakit ako naging mas mabuting tao. Tinuruan niya akong maging mapagkumbaba, magpursige, at pahalagahan ng mga simpleng bagay sa buhay. Paliwanag ni Robert. Pero anak, hindi ito tungkol sa pagtatrabaho. Ang iniisip namin ay ang kinabukasan mo. Paano kung hindi niya kayanin ang mga bagay na dapat harapin mo? Mga pangarap mo, mga plano natin para sa'yo. Dad, hindi ko hinahanap ang pera o ang mataas na estado sa buhay. Ang hanap ko, yung taong nagmamalasakit sa akin at mamahalin ako kahit ano pa ako. Si Angel yun. Siya ang kasama ko nung nagpanggap akong mahirap. At kahit alam kong hindi niya alam ang lahat ng tungkol sa atin, tinanggap niya ako buong puso. Pero Robert, baka hindi mo pa alam lahat tungkol sa kanya. Masyado kang mabilis magdesisyon. Ma'am, kilala ko na siya. Alam kong simple lang siya, pero yun ang hinahanap ko. Hindi ako mabubuhay ng masaya kung di ko siya kasama. Kaya humihingi ako ng respeto, tanggapin niyo sana si Angel dahil siya ang nagpapasaya sa akin. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin maalis ni Robert ang nangyari sa kanyang isipan. Naiisip niya kung paano siya magsisimula muli ng pakikipag-usap kay Angel nang hindi ito mahihiya o magdadalawang isip sa kanilang pagkakaibigan. Alam niyang hindi maiwasang pag-usapan ng ibang tao ang kanyang yaman. Pero nais niyang ipakita kay Angel na ang kanyang relasyon ay hindi kailanman nabahiran ng material na bagay. Sa kabila ng kanyang tagumpay, gusto lamang niyang ipakita na siya pa rin ang dating Robert na nakilala ni Angel noon. Ilang araw nang hindi kinakausap ni Angel si Robert. At ramdam na ramdam ni Robert ang lamig sa pagitan nila. Hindi niya maintindihan kung anong naging sanhi ng biglaang paglayo ni Angel. At araw-araw siyang nahihirapan sa bigat ng sitwasyon. Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Iniisip kung mayroon ba siyang nasabing mali o may nagawa siyang nakasakit kay Angel. Nalulungkot siya sa bawat araw na lumilipas na hindi sila nag-uusap. At hindi niya alam kung saan siya magsisimula upang ayusin ang kanilang relasyon. Gusto ni Robert na makausap si Angel upang malaman kung ano talaga ang problema. Kaya ilang beses siyang nagpadala ng mensahe at tumawag dito. Pero patuloy na iniiwasan ni Angel ang kanyang mga tawag at hindi sumasagot sa mga message nito. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Robert. Para bang nawawala na siya ng pag-asa na magkakaayos pa sila.
Hindi niya matanggap na ganito lang magwawakas ang kanilang relasyon. Lalo na't mahal na mahal niya si Angel. Gusto niyang malaman kung paano niya muling makukuha ang tiwala nito. Sa bawat araw na nagdaan, palala ng palala ang pag-aalala ni Robert. Iniisip niya kung paano niya maipapakita kay Angel na handa siyang magbago kung may nagawa man siyang pagkakamali. Kahit hindi siya sigurado kung ano ang dapat gawin. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya susuko hanggat hindi sila nang kakausap ng maayos. Nais niyang ipakita kay Angel na totoo ang kanyang nararamdaman. At hindi ito magbabago kahit ano pa ang mangyari. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya si Angel na makipagkita na kay Robert. Hindi maiwasang kabahan ni Robert habang papalapit siya sa lugar ng kanilang tagpuan. Robert, salamat at pumayag ka na magkita tayo ngayon. Ilang araw din kitang iniwasan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Nahihiyang wika ni Angel. Wala yun, Angel. Naiintindihan ko. Pero bakit mo ako iniwasan? Oo, naiintindihan ko nung nagsinungaling ako sa'yo. Pero itong ilang linggong pag-iwas mo sa akin, iba na eh. Nahiya ako, Robert. Natatakot ako na baka kung ano nang iniisip mo o ng ibang tao tungkol sa akin. Hindi ko alam kung paano sasabihin to. Pero iniisip ko na baka akalain nila na ginagamit lang kita dahil sa yaman mo. Lalo na ng mga magulang mo. Angel, bakit mo naman naisip yan? Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo sa ganitong mga bagay? Kasi ang hirap. Di ko naman hinanap yung yaman mo. Natatakot ako na baka isipin nila na pera lang ang habol ko. At sa totoo lang, nahihirapan akong ipaliwanag sa'yo na hindi ganun ang nararamdaman ko. Paliwanag ni Angel. Angel, pakinggan mo ako. Hindi kailanman naging mahalaga sa akin ang yaman o estado sa buhay. Hindi ko yan tinitingnan. Ang tinitingnan ko, ikaw, kung sino ka, at kung ano ka sa puso ko. Higit pa sa anong material na bagay ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit mawalan ako ng lahat, basta't kasama kita masaya ako. Ha? Mahal mo ko? Oo, Angel. Mahal na mahal kita. Nung mga araw na medyo lumalalim na yung pagsasama natin sa karinderya, lumalalim na rin yung pagtingin ko sa'yo. Pero hindi ka ba natatakot na baka kung anong isipin ng ibang tao? Hindi. Dahil mahal kita, Angel. Talaga, Robert? Hindi ka ba natatakot sa iniisip ng iba? Baka kasi isipan nila na hindi tayo bagay. O kaya naman ginagamit lang kita. Hindi ko iniintindi ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga sa akin ay tayo, Angel. Yung nararamdaman natin sa isa't isa. Hindi ko hahayaang sirain ang opinyon ng ibang meron tayo. Tiwala lang, Angel. Ako, ikaw, at ang pagmamahalan natin, yun ang mahalaga. Pero Robert, ang family mo. Angel, huwag mo nang isipin si mama at dad, okay? Naipaliwanag ko na sa kanila lahat. And guess what? Masaya pa sila nung makilala ka ng lubos. Dahil sinabi ko sa kanila ang lahat ng tungkol sa'yo, Angel. Wala nang ibang mahalaga kundi tayo. Wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw, Angel. Salamat, Robert. Ang totoo, matagal na rin akong may pagtingin sa'yo, noon pa man. Kahit si Ate Linda, alam na may gusto ko sa'yo, pero hindi ko lang pinapahalata. Hayaan na natin yon, ang mahalaga yung ngayon, dahil alam na natin pareho kung anong nararamdaman natin para sa isa't isa. Wika ni Robert. Nagyakap sila ng mahigpit. Damang-damang pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, napawi ang lahat ng pag-aalinlangan at muling nagkaroon ng panibagong pag-asa ang kanilang relasyon. Nagulat si Angel nang makilala niya si Robert, isang mayamang lalaki na tila iba sa mga nakilala niyang tao noon.
Hindi niya akalain ang isang tao na may ganitong yaman ay magpapakita ng ganoong katapatan at kababaang loob. Madalas niyang iniisip na ang mga mayayaman ay may sariling mga interes at hindi dapat sa kanilang mga intensyon. Ngunit si Robert ay nagpakita ng malasakit at tunay na pagmamahal na hindi batay sa material na bagay o sa kanyang estado sa buhay. Sa bawat araw na magkasama sila, naramdaman ni Angel na iba si Robert at mas lalong bumabalik ang tiwala niya sa pagmamahal. Noong una, hirap si Angel na maniwala na tunay ang nararamdaman ni Robert para sa kanya. Siya ay simpleng babae lamang na galing sa isang mahirap na pamilya. At hindi niya inaasahan na magiging espesyal siya sa mga mata ng isang tulad ni Robert. Laging may takot si Angel na baka isang araw magbago ang isip ni Robert at makita niyang mga kahinaan niya. Ngunit sa halip na maganap ng kapintasan, ipinakita ni Robert ang pagmamahal at pagtanggap sa lahat ng aspeto ng pagkatao ni Angel. Ang kanyang mga pangarap, takot at maging ang kanyang mga pagkakamali. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Angel na nagbabagong kanyang pananaw sa sarili at sa buhay. Kung dati-rati pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat mahalin ng isang taong tulad ni Robert, ngayon ay unti-unti niyang natutunang pahalagahan ang sarili. Dahil sa pagmamahal ni Robert, natutunan niyang mas kilalanin ang sarili at tanggapin ang mga bahagi ng kanyang pagkatao na dati niyang tinatago. Nagkaroon siya ng kumpiyansa na magbukas ng puso kay Robert at ipakita ang tunay niyang nararamdaman. At dahil sa kanilang paglalim ng relasyon, mas naging malapit sila sa isa't isa. Hindi lamang sila naging magkasama sa masasayang sandali, kundi pati sa mga oras ng pagsubok. Ang mga problemang dati ay takot na harapin ni Angel ngayon ay naging mas magaan dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Si Robert ang naging katuwang niya sa bawat hakbang. At mas lumalim ang kanilang relasyon dahil sa kanilang pagtutulungan at pagkakaintindihan. Nagdesisyon sila na harapin ang mga hamon sa buhay ng magkasama. Alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit may tiwala sila sa kanilang pagmamahal at sa kanilang kakayahang lutasin ang mga problema. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging matatag ang kanilang relasyon. Hindi lamang sila magkasintahan, kundi naging tunay na magkaibigan na handang sumuporta sa isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Alam mo, Robert, dati, sobrang hirap para sa akin ang harapin ang mga problema ko. Parang laging may takot. Pero simula nung nandyan ka, parang lahat naging mas madali. Ngumiti si Robert at hinawakan ang kamay ni Angel. Angel, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Nandito ako palagi, di ba? Magkasama nating haharapin ang kahit anong pagsubok. Hindi ba't mas madali kapag may katuwang ka? Tumango si Angel. Ramdam ang init ng pagmamahal ni Robert. Oo, tama ka. Dati, parang ang bigat ng mundo pero ngayon, alam kong kaya ko dahil nandyan ka. Hindi lang sa masasayang sandali tayo magkasama, pati sa mga mahirap na oras. Salamat dahil lagi kang andyan. Hinaplos ni Robert ang pisngi ni Angel. Walang anuman, Angel. Mahal kita at hindi ko hayaang mag-isa ka sa laban mo. Kaya nga gusto ko na harapin natin ang lahat ng magkasama. Kahit mahirap minsan, alam kong malalampasan natin basta magkasama tayo. Ngumiti si Angel at naramdaman niyang mas lalo siyang lumalapit kay Robert. Alam ko naman na hindi laging madali ang buhay, pero dahil sa'yo, nararamdaman kong mas matatag ako. Hindi na ako natatakot sa mga problema dahil alam kong hindi na ako nag-iisa. Tumawa si Robert ng bahagya. Kaya nga, Angel, sa bawat oras o araw na magkasama tayo, mas lumalalim ang relasyon natin. Hindi lang kita tinitingnan bilang kasintahan,
kundi bilang kaibigan na palaging nandyan sa tabi ko. Kung ano man ang harapin natin, sigurado kung kaya natin yan. Salamat, Robert. Ang saya ko na kasama kita. Wala na akong ibang hiling, kundi ang makasama ka sa lahat ng pagsubok at tagumpay sa buhay natin. Sa huli, natutunan ni Angel na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa mga relasyon na nagdadala ng kasiyahan at kapayapaan sa puso. Dahil kay Robert, natutunan niyang pahalagahan ang sarili at ang kanilang pagmamahalan, at magtiwala na kaya nilang malampasan ang anumang hamon basta't magkasama sila. Isang gabi habang magkasama si Angel at Robert sa karinderya ni Angel, pinag-uusapan nilang mga plano para sa kanilang mga negosyo. Alam mo, Robert, hindi ko inakalang lalaki ng ganitong karinderya ko. Ang dami ng suki. At halos hindi ko na nga kaya minsan ang dami ng mga customer. Pero kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ngumiti si Robert at tumingin kay Angel. Ikaw naman, little Angel. Ikaw nagpursige ng lahat ng to, di ba? Ibinahagi ko ang lahat o ang ilang mga estratehiya. Pero ikaw nagpatakbo ng lahat. Kita ko yung sipag at dedikasyon mo, kaya walang duda na lalago talagang negosyo mo. Pero malaking tulong ang mga tips mo, Robert. Yung mga simpleng pagbabago, tulad ng pagpapaganda ng menu at pag-aalok ng promos, sobrang nakatulong para mas dumami ang bumabalik. Pati yung sinabi mong pakikipag-usap sa mga customer, talagang naging epektibo. Oo, mahalaga na mas maramdaman ng mga tao na espesyal sila. Kaya nga kahit malaki na yung restaurant ko, lagi kong iniisip kung paano ko pa mas mapapalapit ang mga customer. Alam mo ba? Madalas ko rin iniisip na sana kasing simple ng sayo ang operasyon ng restaurant ko. Parang mas personal yung approach mo. Huwag mong sabihin hindi mo rin ako natulungan. Marami akong natutunan mula sayo. Lalo na kung paano papalawakin yung reach ng negosyo. Dati kasi, kontento na ako sa mga regular na customer. Pero ngayon, alam ko na kailangan palaging mag-isip ng bago para mas kumita. Pareho tayong natutulungan, little Angel. Minsan kasi, kahit matagumpay ng isang negosyo, kailangan pa rin ng inspirasyon at suporta mula sa mga kaibigan. At ikaw yun sa akin, Angel. Ang galing mo sa mga simpleng bagay na minsan nakakalimutan ko. Salamat, Robert. Hindi ko akalain na magiging inspirasyon pala ako sa'yo. Maswerte tayo sa isa't isa. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtutulungan. Wala namang imposible basta sama-sama sa pagsisikap, di ba? Nang gabing iyon, muling nagplano ang dalawa sa mga susunod na hakbang para sa kanilang mga negosyo. Puno ng saya at inspirasyon mula sa isa't isa. Naging magkasangga, hindi lamang sa kanilang mga negosyo kundi pati na rin sa personal nilang buhay. Sa tuwing may problema o pagsubok na dumarating, sila ang nagiging sandigan ng isa't isa. Ang kanilang relasyon ay naging mas matibay dahil sa kanilang magkasamang pangarap at pagsusumikap. Hindi nila pinabayaan ang trabaho ay maging hadlang sa kanilang samahan. Bagkus, ginawa nila itong inspirasyon para mas mahalin ang isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Ang mga simpleng sandali tulad ng sabay na pagkain sa karinderya o pagsasama sa mga staff meeting ng restaurant ay naging mahalagang bahagi ng kanilang relasyon. Nakita nilang ang pagmamahal ay hindi lamang sa mga magagarbong bagay, kundi pati na rin sa mga maliit na detalye ng kanilang buhay na magkasama. Mas naramdaman nila ang mahalaga ng pagkakaroon ng kasama sa lahat ng aspeto ng buhay. Dahil sa kanilang walang sawang suporta para sa isa't isa, mas mabilis nilang narating ang mga pangarap nila sa negosyo. Ang karinderya ni Angel ay unti-unting naging isang kilalang kainan sa kanilang lugar, habang ang restaurant ni Robert ay lalo pang sumikat. Kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan,
Ipinagdiwang nila ang bawat tagumpay at pagkapanalo sa mga hamon. Sa harap ng kanilang mga negosyo, nagtipon-tipon sina Angel at Robert kasama ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Sobrang saya ko na nakita natin ang mga pangarap natin na unti-unti nang natutupad, sabi ni Angel, habang tinatapik ang balikat ni Robert. Totoo, hindi ko akalaing magiging kasing sikat ng karinderya natin, sagot ni Robert, habang nakangiti. Oo nga, bawat tagumpay natin, parang pamilya na rin ang nararamdaman natin. Salamat sa mga suporta niyo, mga kaibigan. Ani ni Robert na nagbigay pugay sa lahat ng kanilang kasama. Malayo nang narating ng restaurant mo, Robert. Ang dami na nating customers. At ang karinderya mo naman, Angel, puno na lagi ng tao. Kaya nga sa tuwing magkasama tayo, para tayong nag-iisa. Sabi ni Robert. Alam mo, hindi ko rin magagawa to kung hindi dahil sa suporta mo. Sagot ni Angel na may halong pasasalamat. Siyempre, hindi ko rin magagawa to ng mag-isa. Ang importante, magkasama tayong nagtatagumpay. Sabi ni Robert. Sa bawat panalo natin, magkasama tayong magsiselebrate. Ang bawat hamon, lalo tayong magpapalakas. Tama ka dyan. Sa bawat tagumpay natin, nagiging mas malapit tayo sa isa't isa. Tugon ni Robert, habang nakatitig kay Angel. Huwag kang tumiting ng ganyan. Nakakainis ka. Basta sa mga susunod na taon, sigurado kung mas marami pa tayong masasaksihang tagumpay. Salamat sa suporta nyo, ha? Cheers sa ating tagumpay! Sigaw ni Robert habang tinataas ang baso. Hindi naging madali ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Pero sa bawat pagsubok ay natutunan nilang mas magpakatatag. Sa huli, hindi lamang negosyo at pangarap ang kanilang napanalo, kundi pati na rin ang isang mas matatag at mas malalim na pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon na sa kabila ng mga pagsubok, kapag magkasama kayong nangangarap at nagsusumikap, walang imposibleng maabot ang tamang timpla ng tunay na pag-ibig. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Isang Recipe para sa Pag-ibig.